saling lahat natin, minano ka natin. Tapos hanggang ngayon, sasabihin mo, sarado, katoliko, romano ka, pakandado pa. Diba? O di, matatanda yon. Pero kung pagbabasihan mo yung 10 utos, napakahigpit. Diba? Ang tao, kung gusto mo malik ka sa kasalanan, yun ang susundin mo yung kautusan ng Diyos. Hindi yung kautusan ng magsiupo kayo, di ba? Upo ka. Sa simbahan nyo na, magsitayo kayo. Tatayo ka. Magsiluhod kayo. Luluhod ka. Anong tawag sa'yo? Uto-uto, tama. May isa pa, yung T. Kanino bang number yan? Yung uto-uto tsaka yung T, magkasama yun. O di, Ayan, kanino number to? kalooban ba ng Diyos na nasusunod o kalooban ng tao? Kalooban ng tao. Ngayon, isa na yun ha, yung may kato sa ulo. Papasok naman ikaw sa isa pang reliyon din o sekta. Sasayaw, di ba? Magsasayawan. In the name of Jesus, di ba? Sasayaw na, magtatawa na. Kanino number to? Tapos mamaya makikita mo, nag-iiyak ka na. Anong number ng Ang papa mo? tawag dun, buwang. Di ba sa mental hospital ganun? Mag-iiyak ka, magtatawa na. Facebook mo. Ha? Pangit naman pakinggan yung baliw. Tama na yung may sayad sa ulo, di ba? Saan ka ba nakakita nung kalooban ba ng Diyos yun? Tatawa ka, sasayaw ka, iiyak ka. Hindi naman niya kalooban yun. Ilagay mo na. Yeah. Kasi, ano yan, maraming sekta, maraming reliyon yan. Yung Enter password daw. sinasabing buwang, ayun nga, yung buwang again. Iba-iba naman yung bones against. Yung born against, yung mga nagbabasag ng mga sandeon, yung born against. Yun naman buwang again, yun naman yung kaya marami, ayoko na magsalita kasi baka humaba pa yung istorya natin. Buti kung marami kayo, mas maganda. Marami nakikinig. Ngayon, kasi pag ako na Ano ba yung password mo? nagpapaliwanag, kung saan nakakarating yan, yung magpapaliwanag ko. Kasi ayokong lalabas yung tao na walang alam. Kahit pa paano, may matututunan ka sa akin mga bagay na ganyan. Ngayon, Oh, the password you enter. yung Diyos mo, doon ka na lang papalis, may makita kang dating daan, pasok ka roon. Siyempre tatanong din, di ba? Kuya o ate, baka pwede naman po kumakain nyo ng Bible po sa inyo. Gusto ko lang po mag-aral na salita ng Diyos. Hingi yung pangalan mo. Susulat mo. Eh kung meron silang, mura mismo nandun, bibigyan ka na. Kaya ako sinabi, balik po kayo sa ganong araw kasi mag-ano po kami. Kasi yung pangalan mo, i-ano nila ito. Ito yung nangihingi. Pagbalik mo, bibigyan nila sa'yo. Eh, tatanungin ka nila, baka gusto mong makinig sa ano nila, ganito, gano'n. Siyempre na sa say na yun. Pwede kang mamangako sa susunod na lamang po kung niloloob. Kasi may trabaho po ako eh. Kasi po gusto ko lang talaga magbasa ng salita ng Diyos. Paggabi, paggaling ng trabaho. Ganun paliwanag lang. Hindi ka nakukulitin nung pagdating naman ng gabi, bubukulatin mo rin yung salmo. Kailangan pag-aralan mo muna yung Ama namin na Tagalog. Pagkatapos nun, kasi andun yung pangalan ng Diyos eh. Pag binanggit mo yung Ama namin na Tagalog, susunod mo na yung Salmo 91. Sa Salmo 1:19, yung sa YouTube, yung mga bandasal. Yun lang ang dadasin mo tuwing gabi. Marami kang mararamdaman doon. Ipakikita sa iyo, lalo na ngayon, 5 taon na lang. Hindi naman mundo ang hapon ng tao. Ibig sabihin, unti-unti na pinapatay ang tao, di ba? Dito mo sa Brazil, nagpakita ng parada ng mga demonyo, di ba? Di ba? Ilang, 24 oras lang. Binaha sila ng tubig. Napanood mo ba yun? Nasa YouTube yun, sa Brazil. Pero parang test yata ng Brazil. Bigyan mo mismo mga demonyo. Talaga yun ang pinag-resisyon nila. O, galit na yun siya. O, kamatik. Andyan yung baha. O, una, kidlat muna. Kinidlat na siya. Tapos baha na kasi. Kasi, ano na yun eh. Para bang sa isang bayan. Ano naman yan, nasa Bible yan.
Kapag ang isang, kahit 10 tao na merong nananampalataya sa kanya, hindi niya gugulawin. Kahit isa lang, hindi niya gagalawin. Pag nakita niyang wala na, papadala na siya ng ano. O ayun, alam mo yung Sodora Gomora na nasa Bible yun. Pinaulanan niya na po, di ba? Yung bayan na yun. Kasi babae sa babae, lalaki sa lalaki. Lalaki hayop, nag-aasawahan na. Karumal-dumal na sangitan. Pinaulanan niya ng mga apo yun. Sinunog niya yung Sodora Gomora. Ngayon, ganito rin sa atin. Ngayon, ang tanong. Kaya ang Pilipinas o ang mundo natin, hinagupat na kasi kaya. Unang-una yung pangalan niya mismo, binago. Paano ba? Ano pangalan mo? Aljon Nakapito. Hindi yung first name? Aldon? Aljon. Aljon? Yana. Kung yung asawa ni ano, yung Padilla. Aljon. Aldon ba yun? No? Ngayon, ganito yun. Aldon ang pangalan mo. Eh, Pedro na ako ng Pedro siya, lilingon ka. O, ibig sabihin, kung hindi sinabi hindi ako si Pedro, di ba magagalit ka? Sa kakulitan, ganun din siya. Kaya ang mundo natin, hinagupit na. O, tapos itong mga preacher, mga ministro, mga pastor, sinabi na isang utos na ng Diyos ay panahon pa yan ang isto, inalis na. Parang expiration na. Kaya hindi na itinuturo yan sa utos. Kasi panahon pa daw yan ni Moises, panahon pa yan ang isto. Sabi ko, mga letter T talaga kayo, no? Kayo mga pastor. Talagang pilit yung itinuturo sa tao na yung kautosan ng Diyos, huwag lang sundin ng tao. Okay tayo, ginagupit na. Ikaw, tignan mo. Kaya si Soriano, di ba? Yung daw 10 utos ng Diyos, wala na yan. Nung panahon pa yan na Egypto. Dating daan. O dating iglesia siya, nagtayo siya sa sarili niya. Yung dating daan. Ngayon, hindi nyo na naiintindihan. Ang kalooban ng Diyos at fokusan ng Diyos, pag sinabi mo wala, huwag mo na sundin, napapahama ka. So, kasi, di ba magaling mga revelation niya? Yun nga, ano siya, genius siya sa Bible, genius. Pero hindi siya pupunta, genius lang. Yung makikipag-debate siya, sasagot niya lagi na sa Bible. Hindi siya sumasagot sa mga wala sa Bible. Sa Bible ang pinag-aano niya, pinagbabasihan. Ibig sabihin, kung ikaw yung lingkod ng Diyos, hindi na kailangan ng Diyos. Di ba? Kasi lingkod ka ng Diyos eh. Lahat ay tatanong sa'yo, sasabihin mo, sasagutin mo. Kung lingkod ka ng Diyos, okay, kung hindi ka lingkod ng Diyos, lahat ay tatanong mo, bubukulat ka. Sa mag-aaral, ang sinabi ng teacher, ano sagot ka dito? Ano sagot ka na yan? Buklat mo yung libro kasi hindi mo alam sagot eh. O, makakasagot ka kasi bubuklat ka ng libro. Ngayon, kung ikaw isang matalinong tao, anong sagot ka dito? Malamang ganito po. Kasi, hindi mo kailangan libro. Ibig sabihin ano, alam mo yung sagot. Nakukuha mo puntos ko. O, siya, kada sagot ka puro nasa Bible. Ayaw niya hindi niya sasagutin pag hindi dumaan sa Bible. Yun yung mga nakalagay sa Bible, yung mga alien na fly saucer, hindi na may paliwanag kung ano, basta mga bagay na gulong na ganito. O ibig sabihin, kahit fly saucer, hindi mo pala alam. Pati alien, hindi naniniwala, hindi ko na kung naniniwala siya sa alien. Pag ikaw, tatanungin kita, papayag ka ba ang kinikilala mo Diyos, alien? Kita mo na hindi. Asan ba yun? Sila. Ibang ano, kalawakan. Kaya ano ba tawag doon sa kalawakan? Ang kalawakan, galaxy, di ba? O, ano ba tawag dyan ba mga syudad dyan ng mga alien? No? Yung Diyos mo nasa, di ba nandun? Ibig sabihin yung Diyos mo hindi mo matanggap na hindi mo Diyos mo. Ngayon, di ba? Ikaw, pag pumunta ka sa ibang bansa, anong tawag sa'yo? Sa passport mo, ano nakalagay?
Ito palang Facebook, magkapera ka ng ganun pala. alien. Kahit sa bansa ka pumunta, tawag nakalagay sa passport mo, alien. Ha? Ha? Meron? Sa ibang bansa ka lang pumunta, alien tawag sa'yo. Tapos ngayon, yung Diyos na alien, di mo matanggap. Eh, ikaw nga, pag may passport, pupunta sa ibang bansa, natatanggap ka. Bakit yun po ang tawag? Ha? Bakit yun po ang tawag? Sa passport. Net, Oo. sabi niya, bakit daw alien ang tawag sa passport na kalagay? Siyempre, hindi ka naman taga dun sa bansa na yun. Kasi asawa din, alien din yan. O kasi naka-abroad, may alien sa passport na kalagay niya. Ngayon, ganito yun. Hindi sila taga rito, pupunta rito, di ba tawag sa kanila alien? Pag ikaw nagpunta doon sa kanila, ang tawag sa'yo. Nasagot mo na. Ganun na ibig sabihin ko. Pero ang nakilala ng Diyos dito, yung mga Anunnaki. Alam mo yung mga Anunnaki? Sa Ehipto, yung mga Diyos doon, Anunnaki tawag yan. Yan yung tinatawag ng Diyos at Diyosa na Anunnaki. Yan yung mga pagano. Pagano. Ngayon, Sarado ang panahon. pag sinabing pagano, pinag-aralan mo yan sa world history, lalabas doon yung pagano, si Baal. Sila si Baal. Yan ang lolo ni Satanas, si Baal. Yan ang nuno. Ang sinabing Baal. Pero medalya yan, si Baal. Yung Espiritu Waxim, si Baal yan. Oo, si Baal yan, si Waxim. Alam mo yung Waxim? Ay, tawag sa... Oo, yan ang Baal. Para hindi halata dinuktungan. Baal Karya. Para hindi halata. Baal Karya. Pero pag inalis ko yung si Karya, magiging Baal yun. Eh, ang yun ang Baal na sinatawag, pagano yan. Yan yung Anunnaki. Alien din yan. Na inutusan ng Diyos na bumaba rito para ipalaganap yung pangalan niya. Ang nangyari, hindi natupad yun. Yung pangalan nung mismo inutusan nyo na nakilala, hindi siya. Kaya nga, naging dahilan yung kanyang buktong na anak, pinababa niya rito sa lupa. Para gampanan yung kautusan niya. Hindi para sirain, hindi para baguhin, kundi gampanan. Diba? O ngayon, doon nga nagmula kung bakit ang dahilan, bakit si Kristo pinababa rito eh. Kasi gawa doon sa Anunnaki na yung inutusan niya yung Anunnaki na yan, bumaba rito sa lupa para ihayag yung pangalan niya. Ang ngayon, ang ipinakilala, saan ba ikaw? O itong anak ko. Alde, punta ka doon sa San Mateo Rizal. Sabihin mo ako yung pinaka-supremo. Pagdating niya roon, hindi ako yung pinakilala niya, pangalan niya yung pinakilala, kaya siya nakilala. Ay nalaman ko yun, nagalit ako ngayon sa kanya, bumalik mo ka na niya. E paano ka makakalis, eh nagtago ka na nga. Hindi ka na nakabalik, kaya maraming alien na pumaba rito, hindi na bumalik doon. Masalaw bakit? Yung mga taong babae rito, pinag-aasawa nila, nagkatawang tao sila para magkaroon sila ng mga anak dito. Kaya mga naging bunga na anak nila, alam mo sino? Si Samson, si Goliath, anak ng mga Anunnaki yan. Oh, nako, naintindihan mo na. Kaya yung Diyos ang una nakilala rito, Anunnaki. Alien din yan. Na inutusan ng Diyos na bumaba rito sa lupa para ihayag yung pangalan niya. Kaya nagalit siya. Kaya ang ginawa niya, pinababanan niya mismo anak niya. Oh. Yun ang ngayon, pinababa niya rito, nakasulat din naman sa Biblia na ipapako sa krus yan.